Guys, sugdanan nato na ang weekly Davao Peace and Security Press Corps media briefing diri sa The Royal Manday Hotel. Karon na sa atong atubangan ang ato ang duha ka uniform personnel, ato ang PNP, una dira no ato ang spokesperson gikan sa atong Police Regional Office 11 na si Major Catherine De La Rey, and ang single na ulit na spokesperson sa BCPO sa papel lang. Nga si Captain Hazel Caballero, and of course ang ato ang na-miss nga manager sa Davao City Overland Transport Terminal na si Ma'am Aisa Yusuf, then na si Joseph Lejarde no from Wizkid Academy, ato po ng regular guest sa una, and karon dali na nawag. Hello te. Cancel. Dahil manawag ko sa imo niya. Nagsugod na mi. Nawag ko sa imo niya. So, and then si Joseph and si Sir Randy Usman, invite ko to karon, pero kami siya ni abot. So, ato na siyang lato-lato na, pero announce nato ni ato ang mga nanadiri nga mga guests, no? Before ta magsugod, announce nato ang security sector. Ma'am, kumusta to ang ayaw na yung papa-opening statement, pansinin mo sila na after sila nasaksihan. Diretso na ta. Oo, kaya na timing git sa ko. Ako ang na-pressure. Mo gani. Dili, diretso na. Bitaw ay. Diretso na ta kay nagdali si Arjun. Ma'am, kumusta to ang sitwasyon sa to ang seguridad din sa sa to ang lugar no? Unahon na to ang Davao region. So may buntag sa tanan no, og it's good to be back. Unta okay na tong seltet tong nahitabo kaganina, okay? Mo nang dili na mag-opening si Sir kay kuya naman kay itong opening salvo kanina. So may buntag sa tanan. Overall, ang the whole Davao region kay generally peaceful. Although natay crisis nga na kuan karon no kanang experience, pero overall generally peaceful man, na maintain gihapon nato ang kahapsay o kalinaw sa tibok Davao region. Pasalamat ang atong Regional Director ani sa tanang kapulisan sa ilang mga pagpatrolya. Of course, in partnership pod sa ubang mga agencies, ilabi na ang kooperasyon sa community sa whole Davao region. So magtinabangay tano na ma-maintain nato ni haron at ease gihapon bisag natay ginakuan karon na pagtaas sa mga presyo. Kay Captain Hazel Caballero. Yes, Sir Mando. Okay ra ka, sir? Ma'am, dili ko okay, ma'am, pero okay rin nga po. May butag sa tanan, ma'am, Aisa, ma'am. Good morning kaayo, ma'am. Magkay, ma'am. Nasyakoy na mo gamin na wala. Ritaw, good morning. Morning, taga Davao City. Disiplinado, no? Mo ginato ang ikapanghambog kanunay sa tanan. Disiplinado ta, no? Especially kung naata sa pampubliko lugar, no? Dapat sa ato manggikan ang usa ka disiplinado ay SIP Davao nyo. And for the Davao City Police Office, ma'am, no, with regards sa baguhay lang nahuman na Ironman, Wapa Dabawen niya, Iron Kids, and Ironman 70.3 last Sunday, makita man nato ato ang City Director hands-on gid sa kanunay sa tanan nga big events sa ato ang syudad sa Davao, and makita nato nga siya nag-monitor kanunay sa peace and order sa security sa tanan nga event, and nag-start ni og nahuman nga zero incident ang ato ang Ironman 70.3. And aside ana nabud kay tagaan og seguridad last Idil Fitr last Saturday nga naatay 70,800 estimated na mga devotees nga mga kaisonan tong Muslim. And nagtapos po ni nga walay na-encounter nga problema og zero incident. And we are hoping nga mahuman ang ato ang 89 araw ng Davao nga zero incident yun. So napatay gipaabot nga lain pang activity like Saturday, no, March 28, Parada Dabawenyo, 2 or 3 hours before the event na ato ang kapulisan and other law enforcement agencies
nga maghatag og seguridad anaa sa area before mag-start ang maong activity. And naatay 877 personnel from Davao City Police Office only lang na siya o pay labot ang other security clusters. And remind lang nato sa tanan no, kanunay ta nag-remind gyud sa ato ang mga kaigsoon nga Davaoeños, mga bisita nato, mga turista nga tumanon gyud nato kung unsay mga balaod dinata sa ato ang siyudad sa Davao, like sa ato ang one of the best practice sa Davao City, culture of security, and dili na nato lalison ang mga security personnel kung mag-conduct sila og random inspection during sa event nato for the 89th araw ng Davao. Submit lang natong kaugalingon and kung naay mga saway gamay, especially nga ato ang city ordinance, dili na mag-stop bisan pa nga busy ang ato ang security personnel sa activity for the 89th araw ng Davao. Makita nato in every week ang ato ang implementation sa Davao City Ordinance is nagtaas na siya. Pasabot ana nga napagyoy uban nga pasaway like the anti-smoking, urinating na public place, maghukas sa pampublikong lugar, mag-inom sa pampublikong lugar. Remind lang nato nga wala na mawala sa ato ang siyudad sa Davao ang ato ang city ordinance regarding ana. So ang ato ang paghangyo sa tanan no, sa ato ang mga kaisuonan nga naa-address sa ato ang area of responsibility sa siyudad sa Davao. Tumano nato kung unsay balaod nga nata diri para nga ato activity tanan no, dili lang effort sa Davao City Police Office kundi effort nato tanan sa DCPO, other law enforcement agencies, ang atong Public Safety and Security Office, and of course, ang kooperasyon sa matag usa ka datot isip Davaoeño. Okay, thank you, Captain Hazel Caballero. And medyo na-relax na. medyo na-relax na. Dito kay Ma'am Aisa sa ano. Ma'am, right now ma'am no, ikatag sa kaning social media with regards sa ning mahitabo nga mawala na daw ang dikot. No, in a few years. In the future. Ma'am, pwede niyo siya ma-explain no, for us no nga masabtan kung sa bagini ilahang ginapangyaw-yaw dara kay murag ambot usa bay ilahang gusto nga ikuan aning kuan nga mag ibulag imo ng tulong nga terminal. It's because di ba dugay na siya nga proposal. Yes, una sa tanan, assalamualaikum ug maayong buntag kanatong tanan. And happy araw ng Davao, and also maupay paghuman pod sa among Eid al-Fitr no, sa amo ang Ramadan sa mga kaigsuonan pod nako nga mga Muslim. Yes, tinuod na Sir Arman no sa imuhang pangutana. Makita na gyud nato sa Facebook daghang mga pangutana nga mawala na daw ang ato ang Davao City Overland Transport Terminal because of this proposal to have 3 bus terminals here in Davao City, which is actually dugay na gyud na siyang na-approve sa ato ang konseho no to have that bus terminals isip to bag or to decongest the traffic here in the heart of the city. And yes, tinuod na no, first is the proposal alang aning ato ang mga basis ni ang ruta niya is going to Cagayan de Oro City, Iligan City, diha nga banda no nga ang terminal diha ibutan sa Kalinan. So accordingly naanay na palit nga yuta po diha nga pagasugdan na gani ang pagbutang og mga infrastructure diha. And second kaning sa ato ang Turil going to south pud na siya ang mga ruta nga padulong sa Cotabato, Marbel, Jensan, Igos. And ang third is kaning naa sa Bunawan usab ang mga ruta po na nga going to Tagum, Malita, Davao del Norte, del Sur. Oh no, so maupo na siya nga mga ruta. Matud pa sa balita, it's because dili po directly nga ako mo i-inform no. But I know that adunay committee or adunay technical working group nga nagagunit ni in fact headed by Attorney Dwight Domingo. Matud pa ang kanang sa Kalinan nato pagasugdan na kini mo nay unahon nato og himo. So yes, tinuod na siya. But napataibat ang ato ang Davao City Overland Transport Terminal, since mao man gyud na ang ato ang terminal no, honestly wala pa ko kabalo kung unsay plan for the Dico Terminal. As of now, ang nahibalan lang nako nga mo diha gibutang ang ato ang city bus as ilahang garage. And we know that once nga ma-implement po ning ato ang tulo ka terminals,
nag-start naman yun ning ato ang Davao City Bus, no? Appeal na siya sa giistudyohan nga. Pag naanay bus terminals katong tulo, diha po na ibutang ning mga satellite van terminals nato. Tanan nga regional or provincial nato nga mga ruta diha yun ibutang. And at the same time, naa na diha ang city bus para diha na po mo transfer ang mga pasahero nga mo padulong dire sa atuang heart of the city. So, mao na ang status ato ang Davao City Overland Transport Terminal, but I think murag pipila pa na siya katuig, no? Therefore, ang ato ang terminal is naa pa gihapon as of now. So medyo dugay-dugay pag mawala ang ikot, no? I believe it's because just imagine mag-buy ata og yuta, mag-construct ata og buildings, and aside ni Ana, I believe that there's an additional staff to handle the terminals kay mahimo na siyang tulo. So pipila pa na siya katuig siguro. Kasi tawag ma'am if ma-divide na sa tulo. Dikot ba gihapon or I-change na siguro. Because Dikot is Davao City Overland Transport Terminal, no? So maybe maghimo na sila name po niya nga mabutang ng tulo kay separate na. basta ba naman is napay amendment po sa tuang traffic code ana? Dili po na nako directly nga matubag, but there's a possibility even ning ato ang Davao City Overland Transport Terminal. It's because ang ato ang Dikot Terminal gi-create pod na siya nga adunay ordinance. If I am not mistaken, it's an ordinance 110 o sa to nga series, I think 1984, 85, or 86. Di na ko ma-recall ang series ni Ana, no? So, gi-create ang Dikot Terminal nga naay ordinance. And there is possibility also that once that you're going to create pod anang mga bag-o nato nga terminal, naagid po'y ordinance nga pagahimuon ni Ana. Okay. Nakoy na-remember good, well, nag-istorya ko man. Unsa man? Ingon ko ba, ang ordinance nato sa Davao City Overland Transport Terminal is Ordinance 110. And I remember kagabi na minaw po to sa Executive Order 110. Remember that? O sa nag-executive order? So, karon pa na ako na-recall well gato pa ako ni mo. 110 ma'am. Ato ani pangutana sa TNT karon no. But anyways, ato sa ikwan no. Recognize to ang pag-abot sa ato ang Wizkid Academy si Sir Joseph. Sir, upo ka na doon, sir. Si Sir Joseph Lehate. Anyways, ato na pastoryahan tatot si Sir Joseph. Naman sa nato tong Executive Order 110 ni sa ma'am, sa to ang PNP personnel, ma'am, nagpagawas og statement no si PNP chief with regards po sa support regarding sa kaning state of emergency ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Unsa ba ang gibaba naman gikan sa kampo kami? So, syempre no, kung unsa man galing ang mga mando sa atong presidente, mo support man yun ang Philippine National Police. So, kay na-declare naman og state of emergency, pero before pa sa declaration of state of emergency, si Davao Region naka-create na ta og special task force, unified response to fuel issues. No, naga-monitor na ta sa mga gasoline stations all over Davao Region. So out of 632 gas stations whole Davao Region, as of today, 6 a.m., nanay recorded na 16 gas stations na nagsirado tungod kay due to shortage of supply. So, sir? 16. So, 8 sa Davao City, 6 sa Davao Norte, o 2 sa Davao Oriental. So, naglain-lain ni sila ng mga gas stations. Ang first gas station, nagsirado atong March 9. Ang pinaka-latest na gas station nga nagsirado, March 22. So, gahapon, kung dili ko nagkamali, gahapon, nag-ingon ang Department of Energy na pwede si PNP mo request o dipping kanang mag-request og kanang dipping inspection sa underground tank sa mga gas stations to check kung ang ilahang supply nga nabili naa na lang jud siya sa 10 to 15%. So, muna na ang bag-ong kuan ninyo ma'am, murag inspection power.
recommendation pa lang na siya. Recommendation. O, recommendation sa DOE So wala na pa. pwede mo request. Ang term ha, pwede mo request kung gusto yun na mo, ikuan nga, tinuod yun nga, na sila shortage of supply. Kaya so far, wala pa man po na-receive na complaint na na-hoarding, siya. So, So once lang na yun ma-receive, diha mo maghimo og action, ma'am. Or katong deeping na inspection. ako na magaling magreklamo nga, nangati ko sila nga na, pwede ta mag-request of deeping inspection diha sa mga gas station nga nagsarado. Under this, ma'am, tawagan under sa kining state of emergency, napod by kining enforcement power na ang PNP to to apprehend or to issue notices of violation dito sa mga gasolinahan nga nakita nato nga murag allegedly na profiteering nga nahitabo. Sa tuwa is monitoring. Monitoring lang And then, coordinate sa Department of Energy, report ta dito sa ilaha, sila na pod ang mukuan. Sila na ang muhimo sa dapat na aksyon kay under man sa ilaha na Nga, tapos, kung naamang galing issuance or implementation, kung sa ba ilang ipa-implement, mo support ang PNP through area security. So same lang gihapon. Same ma'am. lang gihapon. DOE gihapon. DOE gihapon kay under man sa ilaha na under sa ilaha ang pagkuan. Nagtabang lang sa PNP sa monitoring. Kay kung tan-awon pud nimo sa personnel capacity man sa good, gamay lang pud baya sila. Unya si police nagapatrolya man jud ni sa area, di ba? So ginaapila na namo na og monitor kung naabay mga gas stations na nagsarado na. Nana ba ikon si RD na about sa kanang deeping inspection, ma'am? So far karon wala pa man nooy directive si RD na mag-request for deeping inspection. Total anytime pwede man pud na dumaton. Pero kuan na gina siya, amo na gina inyong isa sa mga nadadugang inspection Yes, mandate nga Yes, sir. mag-deeping na. Ang nadugang is ang monitoring sa mga gas stations. Kung nabay mga complaint or nabay mga nahitabo dito or kung sa mga stations ang nag-close. Pero ingon si DOE, pwede mo request. Pwede mo request. Dili siya ingon na kanang implement na mo diretsyo nga ora-orada. Pwede mo request dito sa gas station for deeping inspection. Sabi na ko motopropyo pwede. Dili siya. Pwede mo request. Request lang kay for kana validation kung tinuod ba jud nga short na jud ang ilahang supply kay ang reason man sa ilahang pagsarado kay shortage of supply. So ingon si DOE balikon nako, pwede mo request si PNP for deeping inspection sa underground tank sa mga nagsirado nga gas station to check kung ang nabilin sa ilang supply ay naa na lang jud sa 10 to 15%. Okay, thank you, ma'am. Okay, sa overall 16 ka gas stations ang nagsarado sa Davao Region, 8 sa Davao City, 6 sa Davao Norte, o 2 sa Davao Oriental. Lain-laing area, sir. Basta within Davao City. Within Davao City. Pa-identify daw, ma'am. Asa daw within Okay, Davao dili City. lang na ko ikuan ang mga pangalan dyan. Sige lang, ma'am. Okay. Place lang. Asa daw. Okay, like sa Davao City, na ay sa Arcastillo, na ay sa Turil, na ay sa Lango, Bago Aplaya, Talomo. Sa Davao Norte, Kapalong, Igapos, Asuncion. Sa Davao Oriental, Banay-Banay o Boston. Okay, so, mao to ang mga lugar nga nanarado ang mga gasolinahan. At tuwa na nila karon. Anyways, mahal ba kay Ma'am Hazel, ma'am. Ano ba tayo mga nadawat ang mga reports, ma'am, no, nga nagka-platter tungod kay naglalis sa pamasahe? Okay, di ba, ang kwan karon is di-suspend ang fare hike. Tapos na yung mga drivers karon nga mukuha gyapon, mapa-tricycle man or mapa-jeep. Moingon dayon nga 25 naman na ang kwan. Wala pa man nag-increase na rin nga nga mga reports na nadawat pa mga kwan police stations. So far, sir, sa monitoring nato, sir, no, sa mga reports sa 19 police stations, wala pa man. So far, sir, ang atuan na lang siguro, isip mga pasahero, kay kabalo naman ta, na siguro sa ato kung dungagan ba or dili. Pero kung dili gani, wala mahimo ang driver, sir, no? Dili pwede nga mamugos. Isa naman sana. Sige, ma'am. Tingnan na po yung natumba. Sige na. Pati ako mga lubat-lubatan.
So far, sir, wala pa man. Wala pa may complaints na receive nga to ang 19 police station, sir, with regards sa nabay lalis sa pasahero, between sa pasahero sa driver. It's either sa tricycle or sa mga PUJ or sa taxi. So far, sir, wala pa man po. Okay. Right now, ato ang pangutanon po no, si Joseph. Seth, unsay tan-aw nimo karon no, sa nahitabo karon na crisis karon no, sa oil? Paunsa ta maka-recover with this? Yes sir, maayong buntag. So before po ka magsimula, ako po si Joseph Leardi po, no? I'm the founder of Whiskey Academy. So kami po, sa academy namin, tinuturo talaga namin ng about sa macroeconomics, no? Ano ba yung relationship ng oil, yung about sa war, how to prepare, di ba? Saka unsa man jud ang connecting the dots, at saka yung sequence, how to prepare. Kasi sa markets kasi, dapat well-informed ka. Kumbaga sa ato ba, dapat tayo yung maritesta sa mga news. Pero ang maganda sa amin kasi, yung kino-connect the dots sa amin, we are making the puzzle of it. So ngayon, in reality, tumaas po talaga yung presyo ng oil, di ba? Like, we've noticed nga, bakit sa Southeast Asia, tayo po ang bilis tumaas ng presyo, but in our neighborhood talaga, no, hindi sila masyado tumaas. So maraming factors actually guys, there's a lot of factor. Una, ngayon kasi sa Philippines, to be honest, alam to ng mga nasa oil industry din po na mas okay pa yung price ng oil na tumaas siya gradually, kahit naman tayo mga consumer mas prefer natin na tumaas yung presyo ng oil, no? Gradually, unlike kung tumaas siya ng biglaan. Kasi pag gradual po yung rise in oil, sa natin, ma-absorb natin yung price, di ba? Pwede tayong mag-adjust, di ba? Kung example, 2 pesos ang hike every week, it's good for us kasi it gives us time, no? It buys us time na na mag-prepare pa, di ba? Magpaghanda ng additional sideline. Unlike po ngayon kung biglaan talaga na spike, talagang everyone will be panicking. Totoo po yun, di ba? Isang araw, lumipad ng 20 pesos. So, even sino po talaga magpapanik, everyone will be shocked. Bakit ganun umakyat ng malaki? Kaya, ano yung lesson dito? We preferred na gradual lang yung pagtaas compared sa high price. Then isa pa, isang issue din kasi ngayon is yung exchange rate natin, no? The dollar to peso. No? Sad to say, umabot na siya ng senior citizen na rate, di ba? Nag-60 na nga siya. For the first time in the history, sabi nga ng papa ko, kaya edad na niya yung peso rate ngayon. Kasi nasa 60 na. So, isang ding factor yon, and we all know that the Philippines, actually net importer talaga tayo. Kahit noon pa po, no? Yung unang panahon pa. Talagang konting spike lang po sa presyo ng oil, tapos konting spike lang po sa currency, yun na po, nagkakaroon na po tayo ng problem sa presyo. So, ito yung tanong, how could we recover? That's a good question. Kasi, para makarecover tayo, una, we are praying din na sana matapos na po yung war. Kasi, yung war ngayon sa Middle East, lalo sa Iran and the US, the very crucial area doon is yung the Strait of Hormuz, di ba? Na-block siya ng ilang araw. Then ngayon, gradually, open na siya. But ito kasi yung reality, guys, di ba? Bago dumating yung presyo ng oil, bago dumating yung oil sa Philippines, that will take us 20 to 30 days kasi di man naman pwede i-aeroplano yung oil, di ba? Talagang barko yan. So una, nagkaroon tayo ng supply chain bottleneck. So yung mga order ng March 1, March 2, na-delay, di ba? So kung originally yan darating April 1, di darating yan, delayed. So ano yung magiging dyan? Possible scenario. For the first 3 months, no, kami sa academy, we are analyzing, we are forecasting na the price will rise. Kasi normal po yun. Kasi pag mataas po yung oil, kasunod na po lahat yan, di ba? Paano natin i-transport, no? Yung mga basic goods, di ba? Yung mga basic commodities. Of course, we need oil, di ba? So, pag mahal yung crudo, everything will follow. Everything magkakaroon tayo ng domino effect, di ba? Then, after nun, 3 months kasi, doon pa natin mafe-feel talaga yan yung rise in prices. But, ito yon, scenario A. What if, we're praying unta, mahumana ng gera, di ba? Karong bulana, nahumana ang gera sa Iran, pati sa US. Okay? Humana. The impact of the oil, that will take us 6 to 12 months before mag-stabilize yan. Sa tinood lang kahit naman matingala silang sa global price.
bumaba na yung presyo ng oil, nag $80 per barrel na. Putahin, ninaog na yun. Pero bakit sa 2A, bakit sa atin, mataas pa rin yung presyo ng oil? Kasi, yung refueling cost niya, that will take some time na ma-absorb ng din, at bababa siya in the long run. Yun yung dyan. Saka, crucial kasi dito, sir, yung yung sa delivery ng supply. Kaya ang problem ngayon, supply and demand yung issue. Na hopefully, na 6 to 12 months, we're praying na na siya, ma-fill up na lahat ng kulang. Yan po. Okay, thank you for that, Sir Joseph. Now, I open the floor for questions. Now, ako si Karine of PXPC RMN. Hello po, good morning. Good morning, Ma'am Cathy. Hello po, Ma'am. Regarding po, Ma'am, sa ato ang mga katikaran karon, especially nagasakang presyo sa petrolyo, affected ba itong operations, Ma'am? Sa Tibuok Davao region po, especially sa ato ang random monitoring, ato patrolling, and sa mga nagapatabang po, apil na po din ni Ma'am, naga-prank calls, and any other na mga activities na to, Ma'am, sa nagasakang presyo sa petrolyo. Bisag nagsaka ang presyo sa petrolyo, ma'am, no, wala na usab ang ato ang scheme sa mga pagpatrolya. Wala po nausab sa ato ang schedule sa mga trabaho. Kaya naman po yung mangutana sa kuha, di ba, nanay, katong 4 days na lang ang work. So, dili po may affected ato kay naamanta sa services. So, padayon, ang kapulisan sa pagpatrolya, bisan pa sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Sana lang ato ang mga paagi, Ma'am, to save kay somehow sa Tagum City, as mentioned ni Sir Deles, naga-off daw sila og aircon pag magpatrolya sila. Ano sa pa yung mga other ways na to, Ma'am? Isa po na siya, no? And then, kung kaya pa nga through foot patrol or kaning sa mga bike, ato po na ginakuanan, ginahimo. So, gina-maximize na to ang ato ang deployment sa mga PNP personnel. Pero dili mausab or makulangan ang among serbisyo nga ginahatag sa katawan tungod kay nagsaka ang presyo sa gasolina. Ma'am, katong horseback riding nato nga patrol, Ma'am, nadaghan pud ba o nadungagan atong mga horses? Same lang gihapon pero kuan man pugod to siya sa mga gidas area, so dili kay siya affected sa oil increase. Ma'am, wala man tay kuan, Ma'am, no, sa ba rights, Ma'am. It's just that mag-report lang tayo if ever na ay madakpan na katong ipahitabo ninyo nga katong tipping, if ever nga dili di ay 10 to 15%. Kung sa inyong area na mo'y na-monitor nga sobrang kaayo ang pagtaas sa presyo sa ilahang baligya sa oil nga dili siya kuan gani sa pagawa sa DOE, pwede mo report sa MOA para matanaw na mo kung tinuod jud ba kay report man pud nato na siya sa DOE. And then kung na sila i-implement na sanction atong gas station, saka pa may mo provide pod og security. Unya sa kadtong 16 ka na close na gas station, pwede may mo request ato as per DOE na for dipping sa underground na tank to check kung tinuod ba jud nga short na sila sa supply kay naa na lang sa 10 to 15% ang nabiling sa ilang tangke. Ma'am, sa ato ang Holy Week, Ma'am, advancer na lang po. Possible nga wala yung mga klase estudyante, daghan og mga empleyados na lang sa ilang mga panimalay. And some, Ma'am, dili mag-ato og simbahan. So, more so, maato sila sa mga any other places, parks, beaches po. Possible basin mo sa kapod ang ato ang mga crimes and any other activities, Ma'am. Sa pod ato ang mga pagpangandam ani, Ma'am. Okay, nag-andam naman po ta para sa Holy Week. So, naatay mga deployment sa mga nagkadaiyang mga simbahan. Apil na po gihapon din ang mga tourist destinations. No? O, syempre, ang pakig-alayo na mo diha sa mga barangay, diha po mo pa mutap sa mga barangay tanod. Kaya dili man na mo matuyukan jud tanan. Pero nag-monitor tanan. Hopefully, no, na zero incident po ang ato ang pag-commemorate sa Holy Week. Kaya muna itong ang ginako. Thank you po, Ma'am Cathy. Ma'am Hazel. Ma'am Hazel, pila po ka mga churches ang atong i-monitor, Ma'am, sa Holy Week? And na-mention naman niyo ang number of personnel. Madungagan po ba, Ma'am, alayon sa mga Coast Guard and any other agencies? Possible yun po nga mudagsa sila sa mga dagat, sa mga kasapaan, Ma'am, or sa mga bukid areas, Ma'am? Yes, Ma'am, sa Davao City, Ma'am, na natay 56 ka mga simbahan na ato ang taga-ano ga seguridad, Ma'am, for the whole week nga duration, Ma'am, no? Natay final meeting pa nga himuon na, Ma'am, para makahatag ka uizak
number of personnel nga maghahatag og seguridad dili lang sa mga simbahan ma'am, no? Sama sa imong giingon wala na ta mag-focus sa simbahan na pinadiha ang terminal, airports, especially sa mga resorts, mga dagat ma'am, especially kung magligo, dili mag-inom-inom. No, mo na ato ang gina-remind yun kanunay naman ang ato ang mga Coast Guard ma'am, no, na nag-monitor po sa mga dagat. Kay isa po na sila nga priority nga walay malunod no during sa Holy Week. So ang ato alam diha kung nata sa mga pampublikong lugar ginaiwasan gyud nato nga magtaas ang ato ang focus crime naman especially sa kawat. Mao gyud ang ato ang hinampo kanunay nga within this year magubos ang ato ang focus crime especially sa kawat ug pagpanguot diha. So dili nato tagaan og opportunity ang kani mga tawhanan ni and of course ma'am kung naay makita ato i-report ma'am no dili lang nato tan-awon nga naay gikuotan diha nya tan-awon lang dili ma-report niya naay police or any uniform person nga naa diha sa mga publikong lugar itap nato kay para matagaan nato og kanang election ma'am ba and remind lang nato nga sa tanan nga mga kawat o robbery incident diri sa atong area of responsibility dili tanang biktima mo file og kaso ma'am no right after makuha ma-recover ang mga butang madakpan ang suspect dili tanan mo file og kaso nga ang mga biktima. Dumikan siguro kaya naay oras nga mahatag nato. No, nyama na sila yung business, di malangan sila. Ang ato alang yung hangyo. Kanunay sa ato ang city director gid ma'am no. Yun na convince ang mga biktima. Kay kung mo-file sila ka ng affidavit of desistance na dili sila interesado mo file og kaso. That's it. Mo na gina siya ma'am. Dili na mag-file og kaso. Mo na gina-convince ang ginaingon sa ato ang city director. I-convince yun nato ang mga biktima nga mag-file og kaso kay dili man na ingon nga 1 day or 2 days nga mag-file ta og kaso ma'am no. So ang atoan ng gyud is magtinabangay ta kinatay mga comment usahay do dili na mo na gina-take as a negative ma'am no naate mga mabasa sa social media pero on the part sa Davao City Police Office kabalowi ma'am nga napudtay gihimo ma'am no especially sa ato ang 8 focus crimes. So nga ato lang dapat diri magtinabangay ta nga kung naay madakpan file na nato og kaso and then kung naa may dili na mo madakpan right after the incident naanay follow up investigation nga ginahimo ang atong kapulisan pero ang uban nga biktima god gusto bisan lapas na sa oras gusto madakpan una naatay gina-follow gid nga balaod ma'am nga kung malapas na regular filing na siya dili na siya pwede dakpon di kami pud ang ma-filean og kaso. So, anak lang sinabtanay ba kay usahay god mo diretso lang ta comment wala ta kabalo kung unsa yung tinuod nga istorya sa usa ka krimen nga hitabo diri sa atong area of responsibility. Ma'am, thank you, ma'am. So, na-mention niyo mo kaganina, ma'am, 877 personnel sa parada alone lang na, ma'am. Parada Dabawenyo lang na siya, ma'am. How about ka ng solidarity walk sa pagka-afternoon, ma'am? Napami-meeting, ma'am, ugma. Ako lang ano sa inyo, ako bilang kabok personnel. Okay. Thank you, ma'am. To Ma'am Aisa Yusuf. Ma'am, especially Holy Week, daghan gyud pud ang mga pasahero, ma'am, kay mao pud ni ang ting-uli gyud sa mga Davaoenos or padulong po dinhi sa Davao City, ma'am. Kumusta nga to ang biyahe, ma'am? Daghan ba ta? Monitoring nato bus trips every day? Nadungagan, nabawasan po ba, ma'am? Yes, ma'am. Sama sa pangutanan nimo ganiha sa tuang duha ka women in uniform nato no nga yes, naapektuhan ang atuang Davao City Overland Transport Terminal. Both for the bus operators o diha sa atuang LGU, it's because we know that ICOT is a facility under the city government of Davao. No, ang mga stakeholders nato kanang atuang mga bus companies. Nganong naapektuhan? Nakita gyud nako sa ako ang pagmonitor nga gamay na lang gyud ang mga buses nga nagasulod. In fact, nagabakanti na ang ato ang mga bangag nga kanang unta ginailugan man gyud ng mga base nato no because we have this policy nga 30 minutes interval lang gyud ka diha magstay diha and then kung human ang 30 minutes napuno or gamay ra kag pasahero you have to exit. Pero karon gahapon tungod kay naapoy activity ang DOLE in partnership with both the government and private agencies, nakita nila nga naa ni mga bakante nga base. So, buti pasabot, ang mga bus companies po nato, murag nag-control or nag-limit sila sa mga bus nga ilahang ginapabiyahe. So, affected ang city, it's because ang income nato sa ilaha is through trip ticket.
di ba? O maybe sa bus operators po tungod sa kamahal sa gasolina karon, maong naglimit na lang po sila sa ilahang ginapabiyahing bus. So, Ma'am, you mentioned affected. Pila pa estimated number nato ma'am, bus trips and mga pasahero po? yes, during our kanang normal nato sa una, average nato is 700 to 800 bus trips a day. No? And karon actually gi-monitor nako ang atong outgoing, naabot na lang butog 500 to 600 bus trips a day. Yes, pag-start na gyud sa kaning pag-increase sa ato ang gasolina, no? Because ginamonitor man gyud na nato pag-exit sa mga buses nato. So ing ana and second, dapat unta daghan tag mga pasahero karon tungod kay araw ng Davao. Oo. So just imagine ang iyang difference niya na 200 ta. And karon gipangandaman na po nato ang ato ang pinaka number one good nga peak months nato, no, aside from December is kaning ato ang undas. So I don't know, it's because may balaan na nato karong Friday, no, kay ting pauli naman gyud because Holy Week na gyud ang next next week nato. Thank you po, Ma'am Aiza. Julius. Ma'am, nalay pa follow up si Gid, ma'am, about atong sa saloy gud mo. Unsay kuan nato ma'am? Unsa pay pahimangno nato pud sa mga batan-on labi na katong nag-inom ra ba daw to? Yes, sir. Sa baguhay lang nahitabo sir nga naatay 16 years old nga babae nga namatay gumikan sa gikan nga nag-inom sir no, and hangyo lang yun nato sa mga ginikanan sir ba no, sa mga labi na sa mga babae apil na po di ang mga lalaki nato nga mga batanon mga minor de edad nga i-monitor gyud kanon ang ilang mga activities kay dili ta gusto nga mausab na ni siya sir no, mausab ni siya nga hitabo kay gumikan babae minor de edad no, ingon ana ba nga wala ta mag-expect nga mao nay mahitabo babae pag gyud ang atoa lang diri do wala man sila mo sir nga mapadog kaso sila nagpirma sila og waiver nga dili na lang i-autopsy para masuta nato kung sa hinungdan kung anong namatay tong 16 years old. Doon natay makita sa social media nga naay gusto mga yuog kanang hustisya ang Kalinan Police Station kung gusto gyud nila ma'am no, kung decide gyud sila nga mapadog kaso nag-continue ilahang pagkandak og investigation. Pero mas maayo unta ato nga na autopsy ba kay dito man gyud maklaro kung sa hinungdan sa pagkamatay. Pero kung gusto gyud ka nang hustisya then ma-file sila og kaso wala man ta balibad sa pamilya nga mag-continue ang ato ang investigation. Adto lang sila sa Kalinan Police Station just in case maka-decide sila nga mo-file og kaso. But then remind gyud nato kanunay no, kanunay man ta nagakandak og kanang especially kaning 10 PM onwards wala na mawala mga ato ang pagkandak og pag-rescue sa mga minor de edad. Atol ampong ihawhag ang mga barangay kapitan, mga barangay tanod, asa itong mga areas nga na yung mga batanon nga magtapo kung pwede, kung 10 oras na sa gabi or delikado na siya nga lugar, at tabangan na to ang ato ang mga kabataonan nga malikay sa mga kadaotan ba, nga pwede nila ikadaot. So magtinabangay lang kita karon when it comes to pagprotekta sa mga kabataonan nato. Kay sa duha ka si Ma'am Kato kay kwan. Ma'am, padayon pa ba gyapon subsidy sa mga NGO sa mga police patrol sa gasolina karon nga nagmahal na po ma'am? Yes sir, oo. Padayon maghihapon ang support sa mga local government units sa kapulisan. No, in terms sa logistics, apil na din ang repair and maintenance sa mga vehicle o fuel supply. Wala may pag-usap. Tuloy-tuloy gihapon. So far, what ay adjustment na gihimo sa atong pagronda? So far, wala tay adjustment. Padayon gihapon ang ato ang mga pagpatrolya para mampud ni siya sa whole peace, maintenance sa peace and order sa Davao Region. Ma'am Hazel, ma'am, sa DCPO, ma'am, ang city government po, kumusta ang ilang kwarto? Yes sir, ang suporta sa ato ang City Government of Davao sir no, wala magina sa iundang sa paghatag og suporta. Wala may ubos sa gas allocation gikan sa ato ang local government unit mo aning isa pod nga dako kay siyang tabang sir kay doon na atay na receive from the PNP sir nga allocation sa gas. Ang kaning suporta nato from the local government unit is dako siyang tabang, especially karon nga nagtaas ang gas nato diri sa ato ang
ginatubang nga problema karon no. So ang ato ang napasalamat ng Davao City Police Office sa local government unit sir sa ilang gihatag nga gas allocation karon na. Secret. Bitaw sir, pero ano na siya, pera vehicle na. Patrol cars. Oo. Nagi na siya gas allocation kada isa. Same pa siya sir. As per statement nga gihatag sa ato ang city director sir, ang katong priority nato is katong na mga areas nga naay mga reported incidents. Pero naagyapon ang ato ang mga patrol cars makita sa mga designated areas nila, especially ang ato ang mobile patrol unit. Thank you. Regine? Sa balikan ako to, pagbaba ng number of buses. Magkano specifically na nag-drop ang numbers natin? Particular yung video na nakita ko kung baba ng Dili na ko ma-recall ang adlaw, pero sukad nga ning increase ang ato ang gasolina. Diha na nako na monitor kay di tan-aw pud nako no ang number of passengers nga nagasulod diha sa ato ang entrance. So nagamay gyud, and pag adto na pud nako sa ato ang base, north and the southbound base, natingala ko nga magbakanti-bakanti na ang bangag. So nangutan ako, so ang ilang ingon nga ma'am, padulong na to ma'am, padulong na to. Yan sige lang yan, wala maghapon. Dili pareha sa una nga mag-inilugay, manggani na sila sa ilahang bangag, makasulod sila. So dako gyud kay siya effect. Hello. this po no nga ginaproject natin kung taas ang number sa mga bus trips o trip na mga marahayin na nagawin. Are we expecting na babangkod ang number na labi na number? Actually, maapo na ako ang gina-analyze karon no. Kung karong umaabot pa nato nga ondas, mubaba pa ang mga pasahero nato or mo increase. Pero duha ang ginalantaw nako. There's a possibility gahapon nga mo daghan ang pasahero nato nga no. Kasi kung mugamit po sila og private vehicle nila and then lagyo ang ilahang padulngan, kunya gamay lang po sila nga musakay, siguro much better nga kuan na lang yun sila, magbus na lang sila kay mas makasave sila. So because of that panglantaw nga ato ang ginaistudyohan, nakiko-coordinate lang gihapon ko sa ato ang LTFRB o sa ato ang mga bus operators for them to be ready to request for special permits, no? Kay alangan diha na punta mag-impronto because sama sa kong ingon is naagihapon ko yung hope nga daghan gihapon ang musakay diha sa ato ang Bico terminal, ma'am. Okay. So far po na po may mga bus company na nag-express na kanang babaan na mo ang mga number of bus trips sa likod nato bukod sa fuel nato emergency crisis. Thank you for asking that. Kung yun ako gina-expect. No? It's because as what I've said, nga naagit ay 30 minutes interval sa matag bahas na musulod diha. Honestly, gapaabot po ko diha. It's because ang gina-expect na ako is basig mo hangyo sila nga ma'am, instead of 30 minutes, pwede ba nga padugay-dugayon nato ma'am para daghan po ang makasakay nga mga pasahero sa mo ang mga bus. Until now, wala pa ining saka sa ato ang opisina or naabay nag-request through black and white nga kana ipa-extend o gamay ang ilahang ang pagstay sa ilahang pangag. We are open to extending the number of minutes and pick up. Atuan ng tan-awon po, no? We have to study that. It's because sama sa akong ginaingon nga umaabot ang ato ang ondas. So, basig diha mo dagsa na po dinuon ang ato ang mga pasahero. Ma'am, we heard and to ma'am, bago na nag-celebrate ng Davao City o emergency rate, unsa po ang kanang mga measures na ginihimo sa ato ang uniform personnel to sustain our achievement na minakang mga for na nato year nag-celebrate ng insurgency free ang Davao City? Ginapaning kamuta no sa kapulisan na ma-maintain nato atong status na insurgency free ang whole Davao region. Mo nang gi-maintain gihapon nato ang revitalized police sa barangay diha sa mga gidas area. Wala nato na sila gibiyaan, and then padayon ang ato ang monitoring kung naabay mo balik og sulod mangumbinsi diha sa mga community kung diin sa una kusog ang ilahang grupo. Oo.
Yes, ma'am, ang Davao City Police Office, ma'am, nasama sa gingon sa ato ang ni Ma'am Kat, ma'am, no? Ang revitalized police sa barangay sa Davao City Police Office, makita nato ang ilahang mga programa, ma'am, no? Nga wala magundang. So, ang ato ang focus niya, ikato mga barangay na naa sa mga areas, like the GDS areas, ma'am, no? Nga na ay possible kung dili na ato maatiman sa pag-monitor, sama sa kaniadto nga problema, ma'am, no? Nga kung biyaan, balikan, lain na mo puli. So karon ang sa revitalized police sa barangay is nag-stay gihapon sila, ma'am, no? From 2020 hangtod karon na gyapon ang ato ang revitalized police sa barangay na mag-assist, especially those families or areas nga kailangan gyud i-assist, ma'am, no? Naghatag gyapon ta og kanang mga tab gani, and then nagahimo po ta og kanang mga daycare centers and other nga mga facilities nga makatabang sa ato ang mga mambutang nato mga kaigsoon nga mga kailangan jud nato i-assist, ma'am. Dili na tama ko anong board, so nga kailangan jud nato i-assist, and nagpasalamat ta sa mga barangay, ma'am, nga gi-accommodate nila ang ato mga revitalized police sa barangay, and rest assured nga naagihapon na siya bisan pa nga insurgency free ang Davao City. 4 years na nato na nga gi-enjoy ana nagyapon kanunay ang ato ang mga revitalized police sa barangay nga nadiha diri sa ato ang sentro, ma'am, no? Makaingon ta usay kulang ang pulis, pero normal na magyud na sa mo nga kulang. Kay naangoban dito sa mga kabukiran, sa mga liglid nga lugar na kailangan ang presensya sa ato ang kapulisan. Ang last na lang, siguro mas na ay report sa cybercrime unit ko. Pero nag-trending na din mga gasoline tunay na ang report na ako sa tumabahin mga nagreklamo ba o mga So for nabasa naman nato na murag naghatag og statement ang ato ang CIO regarding anang sa naay nabot daw nga gasoline diri sa Davao City. So far wala man tay kuan na naman kay ang mga tao pud karon is bright naman pod, no, when it comes to information nga makuha nato sa social media without validation. So ana ay pagpangutana kung tinuod ba or dili. So far wala may mga pagkalibog, ma'am. Ay. Kay Ma'am Kat, one question lang, nagpanaog mo good og mandate CPNP Chief Nartates Jr. nga pakusgan ang intelligence-driven operations nato and mag-conduct og mga simulation exercises, ma'am. Diri ba sa Davao Region, na ba tayo mga plano o mga simulation exercises kay tungod gilantaw pod ang pagsaka nila daw sa crime rate sa nasod due to kaning oil crisis? Natin ginakandak na random na mga simulation exercises. So, magdepende sa senaryo na ihatag sa national headquarters o sa region. So, although dili na mo na ginareport perminti, na dito ginahimo ng mga simulation exercises, dili lang in response sa crime, apil na po ang response sa kanang mga natural disaster, ang mga emergencies, kunya ay mga rally, o kanang exercises, simulation kung earthquake, baha. Natay ko ana, para ma-check mo sa good ang readiness sa kapulisan, ma-check kung ang sa equipment, ang sa training, kung kailangan pa ba, o sa pa ba yung mga needed, and then kung unsa pa ang mga discrepancies or ma-enhance like sa mga communications with other agencies. But ma'am, pinpoint sa PNP head central office na itong massive looting and robberies, ma'am. Nabatay mo yung unahan nga Naghapon na siya, apil na siya. And Theft, robbery, na mga simulation exercises. Kanang pwede mahimong scenario in police response. how often ka, ma'am? Ato nga, karon nga nanay mandate, ma'am. How often ka nato na? Ang pinaka-minimum nato natay once a month na simulation. Even with katong sa 911 na call, padayon ang atong simulation atong 5-minute response. And then nakagwapo karon, ma'am, kay naa namang good kay command center. So ang region na ay command center, ang mga PPO o CPO na ay command center. So makita jud dayon ang immediate response, and then ma-check nato kung unsa sila ka quick, makita pod nato ang communication. So in a way ma-enhance ang ato ang paghatag og serbisyo diya sa katawan whenever nga mag-call sila for assistance. Good morning. My first question is para kay Joseph. How's the stock market now? Sa situation sa Middle East, and also na foresee na to karon in the next months or weeks and months to come?
Yes sir, no? Yung regarding po sa stock market right now sa PSE, so nagkakaroon po tayo ng sell-off din sa market. Una po, dahil mataas talaga yung exchange rate natin from 60. No, even the PSE investors nga na we want the currency to go down, na siguro 55, that will be good. But ngayon kasi may war, of course, that's unexpected event. Ang kadalasan nagiging effect po dyan, pag may war, bumabagsak po yung stocks. But in the long run po, we are hoping na we are praying na sana mag-stabilize na po, matapos na po yung war. But ito po kasi yung reality. Hindi naman porket after the war, nilipad agad ng PSE, yung stock market natin sa Pilipinas, kasi marami po tayong issues domestically. Lalo na po yung sa supply chain issues natin, mataas pa po yung bilihin natin. So yun po yung mga domestic factors na kailangan natin i-factor in para umangat din po yung stock market few months from now. But sa ngayon po, I am neutral in the stock market. Kaya sa akin ngayon, ano pa siya? That's more area na pababa pa siya. That's the long term. Na yung mga worries in the next Meron po. Lalo rin po ngayon, no, sa darating din na, alam ko sa US, meron ding worries kasi by this year, alam ko magkakaroon din sila ng midterm elections din. So, malaking impact din doon, possible, di ba? Pag iba nang humawag sa Congress sa US, so baka may iba rin po yung policy sa kanila. Tapos, it might be, no, magiging limited na lang po yung magiging strategy ng US, no, if ever nagpalit sila ng, di ba, iba ng parting humawak. And of course, ngayon po kasi, sana nga po, no, sana matapos na yung war as of the moment para mag-stabilize na yung presyo natin in the short run. Thank you, Joseph. To Ma'am Kat and Ma'am Hazel, medyo trending ang gatong statement ni DL Secretary John Vic Remulla regarding sa comparison sa drug war, sa previous in the present administration, especially ang linya nga pumunti na ang drug sa Pilipinas, and to specifically quote, dati kasi akala nila basta pumatay ka ng 5, 10, 20 katao, titigil ang droga sa Pilipinas. Tumigil ba? Hindi rin eh. Pero ngayon, sistemang ginagawa, kumunti ang drug sa Pilipinas. Davao Region po. Kumusta ang kumusta ang illegal drug situation? May baba ba in comparison na how usahay ito pag-confirm na effective yun ang drug war karon nga administration compared to the previous administration? Sa question kung nagbaba, dili ko ka-answer kung pila ang supply. No, wala ko data as to the number of supply. Sa operations, sukad sa unang hangtod karon, wala man po let up ang Philippine National Police sa among implementation sa campaign against illegal drugs. So, kung naay mga information na-receive about na nagabaligya or nagagamit or naay supply din ng area, amo man din na siyang gina-actionan sukad pa sa una. Wala man punta nag-let up sa ato ang operations. Pero kung i-compare kung pila tong sa previous administration o karon administration, wala ko data, sir. Wala. Wala ko data karon. Thank you, Ma'am Kat. What about sa Davao City? Yes, sir. Kung i-compare na to, sir, no? Pero 2024 to 2025, sir, mas taas ang 2025 na to sa ato ang campaign against illegal drugs and the amount of confiscation awards sa ato ang illegal drugs. So, mas taas siya, sir, no? Compared to 2024-2025, mas taas ang ato ang 2025. Pero kung i-compare nato itong time sa atong former president, Rodrigo Roa Duterte, and karon nga administration, wala pa tayo exact data na, sir. Pero last year, mas taas ang ato ang amount sa illegal drugs nga ato ang na-confiscate. Sa Davao City, mas kumunti ang supply ng illegal na droga? So far, sir, no, kung i-compare na to ang last year to this year, ngayon papagkuhan na, sir. Pero last week na, tayo accomplishment gani, sir, nga 7.4 million ang ato ang accomplishment for illegal drugs. One week lang na siya, sir. Pero dili na siya kada week nga ingana ang amount sa illegal drugs nga ato ang na-confiscate. Pero ang ato ang bypass operation, sir, sa ato ang campaign against illegal drugs, halos adlaw-adlaw na atay madakpan yun nga individuals involved sa illegal drugs. Pero sa gingon ni City Director nato, ni CD, bisan paggamay na siya, paraphernalia na siya nga makuha nato sa posisyon sa usa ka suspect. Pailan gyud na mo kaso, sir. Mo nang daghan nga ato ang number of individuals nga na-arrest
nato sa ato ang campaign against illegal drugs. Thank you. Kay Ma'am Aisa. Ma'am, we know dako og contribution ang DICOT sa income sa city. Sa situation karon, especially grabe na apektuhan gyud ato mga drivers. Is there any program possible nga mohatag og suporta pod ang LGU through the DICOT dito sa mga apektado nga mga drivers nato or operators? So far, wala pa tayo na-receive na directive regarding that, sir, no? So, when it comes sa income naman diha sa ato ang Dico Terminal, yes, it's true nga dako kay contribution, no, sa ato ang LGU because just imagine, nag-earn tag more than 50 million a year, no, right after the COVID. It's because before ang COVID, mo pinakadako gyud nga income na na-reach nako, naka-reach ko og 71 million. So, after the COVID, nag-adjust na po siya, nagataas siya last year. Kung ma-recall na ako, murag na ata sa more or less 52 million. So, when it comes to katong imong giingon na ato ang itabang sa diha sa so far wala pa koy wala pa instruction or wala pa information nga gihatag pud sa ato. And as what I've said, naobserbahan pud na nato katong pagtaas lang sa ato ang gasolina, and we are still observing and studying kung madako ba gyud ang effect niya diha sa ato ang mga stakeholders. Ma'am, last na lang. We understand nga naa pa sa acquisition period ang terminal sa Bunawan and also Toril for the HPBS. Naabay kahit paano kanang timeline nga gihatag kanus possible gyud masugdan. So far, ang nahibalaan lang nako is katong kalina, no, nga gibase lang po to sa ilang ipagawas, no, nga accordingly mga 20 they're going to start na 2026, then possible na anay mga mahimo nga agi 27, 28. In fact, ang ilahang gina-target is year 2028 Pasig mahuman na ang infrastructure sa Kalinan lang. No? So, napatay katong duha the Turil and the Bunawan. So, dili mawala ang DICOT hangtod mahuman ang tulo ka terminal. That's the thing nga di pod ko ka-answer directly, no? Unsa ba kung mahuman na ba ang isa ni ana, ilahan na bang hinay-hinay o transfer while nagapadayon ba ang ato ang Dico Terminal or kaisahon ba nila? It depends upon the LGU and maybe ang paghimo pod og balaod po ni ana, because as what I've said, the Dico Terminal was created with an ordinance, and katong ordinance 110 similar with the executive order 110 na nangita nako kaniya. Yes, sir. Ay, buntag, nagpila na dito, no? Kay Ma'am Hazel. Ma'am, good morning. Karong Saturday, ma'am, na atay parada na Bawenyo and pagkahapon natin 81st 14 FBRRD na Solidarity Walk. Kumusta ang atong preparation for the security measures sa atong mga ilatag, ma'am, dira sa gikan sa Rojas padulong sa Rizal Park sa Pedro Square? Yes, sir, ang ato ang City Director, sir, no, Pulis Kanimaran Caracas mo arif, nag-ano man siya sa Manila, pero magbalik siya karon, sir, no? And ugma dayon na napunta yung meeting nga pagabuhaton, pero ang kani nga parada da Bawenyo, sir, is part na gini siya sa among weekly nga conference kauban ng ato ang mga station commanders, kaya gusto sa ato nga City Director, sir, no, nga zero incident yun ang tanan nga event for the 89th araw ng Davao. And ang usa diri, sir, 2 to 3 hours before sa event ana gid ang ato ang kapulisan sa maong nga area, sir, no, and update na pud ang ato ang City Explosives and K9 unit. So natay 877 ka mga personnel from Davao City Police Office na siya, pay labot ang uban. Pero hangyo na gyud nato kanunay sa tanan, sir, no, sa giingon sa ato ang City Director, sir, no, nga magtinabangay ta para mahuman ang tanan nga activity nga peaceful, sir, no, successful ug makuha nato atong aim kanunay nga zero incident. So ang ang ato ang City Director kanunay, sir, hands-on gid siya kanunay sa tanan nga event diri sa ato nga siyudad sa Davao. And also sa birthday, sir, no, sa ato ang former president, apin na po na isa sa ato ang meeting kung puhon, sir, and maghatag ko sa inyo og kanang final number of personnel nga ato ang ipakatag during sa maong event. So most probably, ma'am, lahi ang
personnel sa morning Yes, sir. o sa hapon. Yes po, sir. Ma'am, balikan lang na ka incident nga 16 years old, ma'am. Katong balay, kung asa siya nakita, ang patay lawas, ma'am, balay to ay kinsa. Ako pa nangiklaro, sir, no, kung sa iyaha ba ng, kaysa pinsan, magkuto niya iyang mga kauban, sir. Katong nasa report, ako to i-clear kung balay magyud to ni sa iyang mama o papa or sa iyang pinsan to. Kay ang ato ang pagkandak ko diha autopsy, sir, unta ni ning wave man nga dili sila gusto mo magpa-autopsy sa ilang anak, and then karon mabasa na to sa social media kung gusto sila siya, pero pangitaan na to nagpaagi, sir, just in case nga gusto gid nila and naka-decide na gid sila 100% kamo file og kaso against those possible na pwede na to file og kaso. Thank you, ma'am. Yes, sir. Next, si Mutana from our interns. Right, hi sir. This question po para kay Sir Joseph po. Hi po. Okay po sir, I think it was discussed earlier na yung magtabang sa DOE is PNP po sir, di ba? Yung magtabang po sa is the PNP. Pero sir, meron po kasi tayong all of the regulation law to 1988. So, according po sa kanya is like, yung DOE po, may strict po siya sa ability to cap price, investigate margins, or for force transparency on cost breakdowns. So, the question po, sir, is maka-affect ba siya sa power ng DOE over abusive prices? Again po, ano po yung question? Sorry, sir. So, the question is, the old regulation law po, sir, maka-affect ba siya sa power ng DOE over the abusive prices po? Yes, no, na-discuss din po ng team ko yan regarding sa oil deregulation. Kasi alam naman natin dati, no, the price of oil is controlled by the government dati. But ngayon, nung nagkaroon tayo ng deregulation law, di ba, nagkaroon tayo ng free market, kumbaga. So, any amendments naman doon sa deregulation law, that can affect the future price naman din ng oil in the long run, no? Pwede siyang bumaba. Depende po yan sa amendment na gagawin. Yeah. Additional lang po, paano po siya makapekto when it comes to, like, for example, sir, mabantay yan, what are the processes na i-take sa DOE and what are the limitations as well, sir? Okay, so for me, no, possible na pwede lang gawin dyan. Pwede sila maggawa ng policy na mag-add pa sila ng mga supply or they can have any measures to lower the prices ngayon in the long run kasi ang nagiging problem din yata as of the moment, they cannot move freely kasi marami pang mga constitution na gagawin, and for me naman that can affect the prices in the long run in 2028. But sa ngayon, no, we're praying na hoping sana buwaba na yung presyo ng oil sa ngayon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Aisa. Mga tanak ko, as you made aware, kabalo kong medyo nagdaginot mo sa kuryente sa inyong humble office tungod sa nahitabong imanatong crisis sa Middle East. Pero can you expound again kay although wala man ko nakaadtog balik sa office, pero unsay inyong pamaagi for the time being na daginoton ang gamit sa kuryente sa DICOT? Yes, alaikum salam and thank you sa pagpangutana ni Ana, no? It's because isa gyud ang atong opisina sa giadtuan sa Department of Energy, no? The inspection gud nila, and magpasalamat ta, it's because timely, no, nga ako po naghatag og instruction sa ato ang mga staff nga during sa kanang lunch time i-turn off nila ang ang ato ang kuan diha sani aircon, and nagpabutang gyud pod ko og substitute nato diha sa office nga electric fan nga mooy gamiton, no? So mga ing-ana, and ang ato pod nga gipampapalit nga mga aircon is mga converter type. So kaluoy sa Diyos, because naghahatag og rating ang maong DE. So, gihatagan ta nilang 94.8% man yata to. So, nakapasar ta sa ilang pag-inspection po. Okay. Curious lang nako, Ma'am Aisa, wala mo generator within the terminal? Yes, tinuod na, no? Actually, naatay generator sa una, gamay siya. So, last year, gi-appeal na nato sa ato ang gipa-purchase request sa ato ang opisina, and hopefully
release na siya karong tuiga. Last akong pangmatan na Ma'am Aisa regarding sa katong kabalot ng nihit na kaayo karon ang mga pasahero sulod sa terminal. Pero mag-ask ko, nabay ruta in every bus company nga mara ginalimit na lang nila ang interval sa route from Dicot to any point of destination po. So far, wala gyud ka ng directly no nga ingon nga ilahang gina limit or ginapataas nila ang interval. But based on our observation, katong ingon ko nga naa gyud mga base or bangag nga mabakante. In which before mo'y akong napansin nga mag-inilungkay man yun unta na sila kay na ay makasunod nga bus sa ato ang gate nga dili siya makasunod sa bangag kay naapay nakapark. So kana ang na-observe pod nato. Police Captain Caballero, last na lang ako pangutana. Ayun na lang i-hisgot ha, pero akong pangutana with regards kay usually ang atong mga mobile patrol in every 18 or 19 police stations sa Davao City got patrolya, but of course tungod lagi sa Middle East crisis, murag ginalimit man po nila. Pero again, unsay atong paningkamot po, also including sa main headquarters sa DCPO sa paggamit sa mga mobile patrol units po. Yes, sir. As per statement nga gihatag sa ato ang City Director, sir, no, bisan pa nga nagtaas ang ato ang gasolina karon sa ato ang nasod, pero ang ato ang paghatag og maayo nga seguridad, sir, no, sa ato ang 19 police stations sa ilang mga areas, and apil na po diri sa ato ang siyudad sa Davao, sir, nga atong mobile patrol unit and other vehicles nga naa diri sa ato ang DCP headquarters is wala sir, no, wala may changes. Doon na atay mga priorities areas sa giingon ni CD nga katong mga naay mga areas nga naay reported incidents, especially sa pagpangawat. So naatay mga priorities areas, sir, sa tanan nga police stations diri sa ato ang Davao City Police Office. And rest assured nga bisan pa nga nagtaas, nagihapon nga to ang mga mobile patrol cars nga maghatag og responde just in case nga naitawag nga naay mga itabang, sir. Okay. Sabi mga tanan mga interns. Dapat kini mga interns gid ba sige na tagpa na nila dapat ika-intern. Anyways, sige Rogin. I just wanted to know with regards, siguro, we are talking about, national, pero like, in the Davao context po, siguro projected in the next month or two, siguro, if continue ba ang fuel na mag-increase ang price, how will this affect Davao City siguro in terms of our economy, local economy? So, ganun po, no, if ever the price will be elevated, no, tapos mataas talaga siya, in the long run po talaga, expected natin, no, tataas talaga yung mga basic goods, tapos yung pamasahe natin, tataas din yan, then yung mga, natin, yung dating binibili natin, talagang everything will rise. Tapos in the long run po, wag naman sana mangyari, no, but some mga SME na businesses, talagang, po yan, posibleng iba, magkakaroon ng closure, na dahil mataas yung presyo ng So what we can do right now is we pray na sana hindi naging mataas yung and siguro even the government can help naman, pwedeng they can do na parang subsidy, di ba? That's like what they do before, no, nung unang panahon, pwedeng subsidy or may discount sa fuel or something ganun. Maganda nga sa atin na meron ding libreng sakay sa Davao City. So yun, that can help the community, the economy in the long run. What can we suggest apart from providing subsidy? What can we suggest to the LGU siguro to further cushion the effect ng local community in terms of economics? Yes po, no? Pwedeng nilang magawa na aside doon is pwede magtipid tayo sa di ba, sa mga government offices, males yung bukas ng aircon, mga ganun, mag-conserve ng energy. Tapos maganda rin talaga dyan yung kagaya ng ginagawa natin, meron talaga tayong yung media information, di ba, na updated yung sa yung mga citizen natin, kasi mas nakikita rin namin, no, mas naging effective yung isang policy ng government, di ba, na naramdaman talaga nila is yung talaga merong information sa media na ganito yung ginagawa natin, no, at pwede rin yung government na sa atin sa LGU na mag-update every week, di ba, okay, daily. Parang ginagawa ni ex-president sa atin, di ba, nag-update kung kamusta na bang lagay, ganyan, where are we heading next, ano yung mga natin dalawang. Saka maganda naman po sa atin is
they all listen naman. Kaya yun po yung kaya natin masuggest. More questions? Ay ma'am, tama din, nakalimot ko na dito. Pwede na mo i-share ang good news sa Dikot, no? Since katong bagong ruta o katong mga other achievement po sa Dikot for this year. Yes, thank you for asking that, Sir Amano. First time nga ato ang Davao City Overland Transport Terminal, ang ato ang Dikot Stakeholders Association, and one of our bus company, I think it's Mindanao Star, no, naka-receive og award na appeal sila sa Pasidungog sa Davao, Pasidungog Garbos sa Davao, no, karong araw ng Davao. And second nga good news nato, despite sa ato ang problema sa pagtaas sa atong gasolina karon, na atay bag-ong player nga bus company nga gusto mo sulod diha sa ato ang Dikot Terminal. Actually, ang ilang Certificate of Public Convenience, it was already approved by the LTFRB, and it's a good news. It's because kita nasayod nga ang usa sa bus company nato, the Feltranco, is nawala na. So, ang ruta ni Ana is Davao to Luzon. So, mapulihan siya, no? Kani ato ang ginatawag na Series Transport Incorporated, no? Series. Actually, it's a sister company sa ato ang Mindanao Star, the rural bus, and the Bachelor Express, no? Under Yanson company. Yes, oo. Kung makadungog ta na sa Manila nga nagabiyahe, di ba? O siguro na po. So, mo na say mo sulod diin ang ruta niya is Davao City, no? Cubao to Quezon City. And ang nakanindot ni Ani, though naani siya kakompetensya nga existing ang Metro Shuttle, ang Metro Shuttle is diri nagaagi sa ato ang Tagum, then going to Surigao, Agusan, Kabadbaran, mga Buena Vista, then Surigao. Kaning ang bago nato, kaning series nato is, ang ruta niya is sa Batangas, Panay Island Provinces, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, then Misamis Oriental, then Bukidnon. So, diri siya nga banda. So, lahi sa Metro Shuttle. So, the advantage sa ato ang mga pasahero is pwede sila mupili kung asa sila gusto mo sakay, no? Going diri sa ato ang paagi og Surigao or diri ba sa may Bukidnon. So, na ang at least natay good news. So wala lang gyapon nawala ang Feltranco, ma'am. Yes, in fact, same route lang man, di ba? Davao City, Cubao. Yes, going to kuan lang gihapon, Cubao. So, it's a new route. Ilahag yung gi-applyan, no? Because nadungog po na ako nga burag ang Feltranco po is ilaha pong ginaayos po ang ilahang mga buses or sa gusto gihapon sila mo o balik man po. Actually, naana ang mga papilis ako, for my approval na lang, kay tanaw sa po na ako kung asa lagi sila nga bangag pwede mo sulod. Kay tungod sa wala na gyud tay bangag. But, there's a possibility nga makasulod yun sila, kay naman sila mga sister companies and istorya nato sila, they are willing na magpagamit sa ilahang bay. Yes, and actually, ang kuan po ani is, ruta ani is kaduha sa isa ka semana lang. So, maadlaw ng schedule, ma'am? So far, wala pa sila nakahatag og schedule tungod lagi aning it requires or approval pa, no? But ang naibalan nako is 9 ka units ang maong buses nga mobiyahe. Twice a week ilang. Yes, mao na ang starting pa nila. So there's tungod kay big company man gyud po ni sa, there's a possibility nga pag makita nila nga maayo ang dagan, ilahag gyud po ning dugangan. Yes, basig karong first week of April, no, kay nasettle naman ako ang sudlan nila nga pay. Kung sa giulat na approval, ma'am, approval nimo or approval sa City Council? Actually, there's no need ng for the approval of the City Council, no, kay naman sa ato ang kuan ang ato ang citizen charter, as long as they have the
complied all the requirements, na pinaka-importante ka ng CPC nila, no, kanang sa LTFRB approval, and sa ato diha sa ikot management is kung naa sila masudlan nga bangag. So, pwede na sila. Okay, napamay mga pangutana? Wala na? Sure na, Jod. Anyways, ma'am, dalang salamat sa inyong time, no? Sa inyong pagkuan. Sa inyong pag-anhe din ako na lang, parting shots na lang yun sa inyo. Nato si Ma'am Kat. Daghan kay salamat no sa makanunayong oportunidad na ginahatag sa Davao Peace and Security Press Corps sa Philippine National Police, particularly sa Police Regional Office 11, ang ang Regional Director sa Police Bureau General Rosete, nagpaabot sa iyang pasalamat sa inyong suporta. Ang ginatabangan mi ninyo nga ipadayag diha sa komunidad kung unsa ang mga ginabuhat sa kapulisan o katong ato ang mga advisory. So, magpadayon ang amo ang pagserbisyo kanunay sa komunidad sa Davao Region o nag-aawhag mi sa inyo ha makununayon gihapong suporta og operasyon. Let us help together in maintaining peace and order in Davao Region. Daghang salamat ug maayong adto sa tanan. Okay, Ma'am Aisa. Yes, again, thank you so much for inviting me here. And gusto nato ipahibalo sa tanan no nga despite sa itong ginaatubang po nga crisis and isa ganing apektuhan ang ato ang transportation, but kita diha sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal isip po oy nagdumala ni ana no wala gahapon nato undangi ang the more nga pagpahuot sa ato ang pag-implement sa seguridad diha sa ato ang terminal. In fact, I think 2 weeks ago, nakikoordinate sa ato ang Task Force Davao to have this culture of security orientation to refresh the minds sa ato ang mga men in uniform o kaning mga security guards nato nga naa diha sa Adico Terminal. Second, nakikoordinate po ta sa ato ang LTO, LTFRB, the main NP office also muhatag gihapon sila og special permits alang aning ato ang mga bus operators to be ready no kay we are still expecting naa gihapon influx of passengers nga mga boat. Ikatulo, gahapon ang Department of Labor and Employment in partnership with these government agencies like the Kapulisan, kaning atong LTO, LTFRB, Highway Patrol, the CTPMO, and private agencies like SSS, Pag-ibig, ning-anha sila sa ato ang Dico Terminal aron sa pag-inspeksyon, pag-monitor sa ato ang mga roadworthiness sa mga bases nato, ang mga dokumento ni ini ang global gets kung naa ba, and those private agencies gitan-aw pod nila ang mga benefits sa mga empleyado kung naa ba sila mga SSS, Pag-ibig o uban pa. So padayon gihapon kung unsa ang palisiya and guidelines nga ato ang gina-implement diha sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal. Daghang salamat. Hazel Caballero. Hello, sir. Yes, sir. Daghang salamat, sir, no, from Davao City Police Office. Diha sa ato ang City Director Police Colonel Manan Caracas Moareb, sir, no, sa kanunay nga pag-imbita sa DCPO para makahatag ta og update when it comes to peace and order sa ato ang siyudad sa Davao ug sa mga umaabot pa nga activity for the 89th araw ng Davao, especially this coming Saturday. Hangyo lang gid nato sa tanan nga Davaoenyo, sa ato ang mga bisita from other provinces, sa mga turista nga mo join. Hangyo lang gid nato kanunay nga irespeto nato kung unsay balaod naata di sa ato ang siyudad sa Davao, especially sa ato ang mga city ordinances, kaya continuous gihapon nga ato ang issue og mga citation tickets sa mga violators. And dili nato kalimtan kanunay nga magtinabangay ta kay ang peace and order dili lang trabaho sa ato ang mga uniform personnel kundi kitang tanan, no? Ato anang responsibilidad nga magtinabangay ta kung gusto nato ma-maintain, ma-sustain ang peace and order diri sa ato ang siyudad sa Davao. Okay, thank you, ma'am. And last, si Sir Joseph, sir. Yes po, daghang salamat po no dito po sa Davao Peace and Security Press Corps, and thank you po for inviting me again po, Ma'am Ruth and Sir Armando. And follow us sa aming Facebook page sa Whiskey Trader. So doon po kasi namin na detail na yung how to connect the dots, lalo na po ngayon yung regarding sa oil, about sa war, at saka how can we prepare, at saka and how can we follow, di ba? Na hopefully sana
matapos na yung war na matapos na itong crisis. And for more information, paano ba natin intindihin yan? So, follow lang po kami sa page namin. And ano po ang importante po dito is lamang po yung may alam. Kasi if you're well informed, malaki po ang edge nyo po sa financial market. Yun lang po. Okay, daghang salamat. And this has been your Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing diri sa Royal Manday Hotel. Ay, salamat dahil sa Royal Manday Hotel for accommodating us every week diri sa inyo. Daghang salamat.